Hi Fire Signs, Aries Leon Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly gabay tarot reading from March 4 to 10, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates, gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, ano po ang ganap for this week, March 4 to 10, 2024 para po kay Aries, Leon, Sagittarius. Okay. Nakikita ko dito nagkaroon ng pag-harvest. Pwedeng literal na harvest ito. Pwede din na may natapos kayong proyekto or gawain. Tapos nagkaroon ng good outcome. Magandang ani. Pero nakita ko dito sobrang busy nyo dito ha. Tapos mag-ingat lang po kayo sa matutulis na bagay. Okay? Kasi baka masugatan po kayo. So ingat po. Ano po ang ganap sa week na ito, March 4 to 10, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? May binigyan na opportunity sa inyo. Actually, marami to. Na kailangan yung pag-isipan, kailangan yung pagpaplano bago kayo pumili ng opportunity. Bago kayo magkaroon ng malaking desisyon. So, make the best choices, gather information, and make the best plan. Para walang sisi. Okay? So, busy talaga kayo ngayon sa pag-iisip, busy sa aktual. Okay, ano pa ang ganap para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong week na ito? March 4 to 10, 2024. May travel po kayo. Pwedeng relocation. May iniisip kayo dito, mag-abroad kaya ako. Uuwi kaya ako para magbakasyon, ganon. Some of you nag-iisip dito or in-execute nyo na ito na nagkaroon ng travel, relocation, ano pa? New adventure, bakasyon. Pwede din itong pag-arrange sa bahay ha. Yung facing ng bagay. Like for example, kung saan nakaharap yung bed nyo, ganon. Pwede din yan. Okay. Message. Message po, Spirit's Guide, para sa week ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024. Yung mga, kung nahihirapan kayo sa pagpili, kasi may kailangan piliin eh. Sabi po ng card dito, the answers are within. Kayo lang po makakasagot niyan. And connect your intuition ha, kung may pipiliin kayo. Kasi ito yung makatulong sa inyo. Ano po ang mensahe? May paglalakbay nga. Wow, believe in miracles. May magaganap na milagro. Claim nyo na, Aries, Leo, and Sagittarius. Aries, Leo, and Sagittarius. Ngayong week na ito, March 4 to 10, 2024. Ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024? Spirit's Guide. Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni
Aries, Leon, Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership and romance ni Aries, Leon, Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024. Clarification po sa card na ito. Okay, move lang natin. By the way, Aries, Leon, Sagittarius, may bago po tayong upload. Monthly Gabay Tarot reading niyo po, March 2024. Naka-upload na po. Separated po yung Aries, Leon, Sagittarius. So, check niyo po sa channel natin. Scroll down niyo lang po. Maraming salamat po. Ngayong March 4 to 10, 2024 for this week, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. May nakita ko dito na isang concern sa isang tao na naiinggit sa iyo, nagsiselos sa iyo. Sino ito? Sino ito? Aries, Leo, and Sagittarius. Tapos may concern kayo sa isang tao na hindi binavalue ang love or binigay mong time sa kanya. This card may be asking you na mag-open kayo sa taong may issue sa iyo without worrying about rejected or judged. Para maayos na. Kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, na paulit-ulit ka lang na sinasaktan, then baka kailangan ng healthy disconnection dito. Pero nasa inyo na po yung decision yan. Sa inyo na po yung decision. Okay? Actually, kung tungkol ito sa pag-ibig, pag-isipan niyo po ng mabuti. Kailangan na give time kayo na pag-isipan niyo po ng mabuti kung deserve niyo bang magstay. Kasi love does not hurt if it is hurting you. Diba? It's not love. Love is supposed to heal you, comfort you, give you peace, and give you security. Yan. Kailangan niyong ma-realize yan kung deserve pa. Pero nasa inyo po yung desisyon, okay? Ano pa? May naalala kayo sa past nyo. Parang gano'n, parang sinabi nyo ngayon na ganito. Mabuti pa yung bata ko, walang problema. Ngayon, sunod-sunod yung problema, gano'n. Inaalala mo yung past mo or childhood mo, na nag-iisip ka na mas better pa yung past than present. Tapos nakita ko dito may unhealthy attachment ka sa nakaraan. Hindi pa po kayo naka-move on. Tapos pwede rin may unexpected visitor kayo ngayon na bigla nyo naalala yung nakaraan. Pwede din na may nag-text sa inyo or yung sa social media nyo na history, diba? May dyan, throwback. Bigla nyong naalala yung past. And this card tells you, the advice is let the memories rest. These people have no place in your future just now. Learn from the past, move on, try something new sa present, and para may expectation tayo na better outcome sa future. Baka kasi sa kakalook back natin sa past, naging stagnant na yung present nyo. Paano na kaya yung future nyo? So pag-isipan nyo po ng mabuti. Pwede naman na naisipan nyo yung nostalgia. Naisipan nyo yung nakaraan nyo. Pwede naman na kunin nyo yung lesson journey nyo doon. Okay? Pwede naman yan. Pero kung naalala nyo pati yung sakit, hindi na yan pwede. Kasi nakakasama na po yan sa inyo. Okay?
Ano pa? Sa career and money tayo. Wow, ganda. May nakita ko dito na, nagdesisyon na kayo dito. Nagkaroon ng clarity eh. Nagkaroon ng satisfaction. Nagkaroon ng positivity. Ang ganda ng self-confidence mo dito. You have strength and power and courage. Ganda, di ba? Actually, nakita ko dito happy po kayo. Kasi may na-achieve po kayo. May na-achieve kayo, may success at achievement. Pwedeng parating pa or ngayong week na ito. May parating na blessings na it will lead you to happiness. Improvement sa health. Meron din, may nakita ako. Like for example, na-stress kayo, naka-recover na kayo. Naka-recover na kayo ngayon. Kasi nagkaroon ng clarity. Parang ganun, hindi pala tama na magstay ako. Naisipin ko yung past kasi nangyari na. Dito na lang ako sa future. Ganun. So, nagkaroon ng recovery. Example yan, ha? Actually, ito ay magandang kalusugan, kaligayahan, kaaya-ayang pakiramdam. Nakikita ko dito yung exciting opportunities eh. Kayo ba naman na may binigay sa inyo ng maraming opportunity na kailangan yung pag-isipan ng mabuti? So, naging excited kayo. Which is, I'm happy for you. Aries, Leo, and Sagittarius. May exciting opportunities ay nakita ko dito. Parating na or for this week. Sa opportunities na ito, magkakaroon ng financial growth. Or ganap na ngayong week na ito. Ito yung pipiliin mo, magkakaroon ng financial growth niyan. Tapos sa mga nagtatrabaho dito, even sa mga negosyante, makaka-receive kayo ng acknowledgement from your clients, customer, from your boss, from your coworker, at deserve mo ito. Tapos, okay. May makipag-business sa inyo dito eh. Parang family member nyo ito. Or full support ang inyong family, ang inyong partner, family, na sa inyong negosyo, sa inyong plano sa buhay. Kasi may pagpaplano dito, travel, vacation, full support sila sa inyo. At ito yung, nagdudulot ng happiness sa inyong buhay. Warm feeling, kaaya-ayang pakiramdam. So, happy kayo dito. I am happy for you. Aries, Leo, and Sagittarius. Okay? May nakita nga ako dito na parang may customer kayo mga bata na aliw kayo or happy kayo kasi naghahatid ito sa iyo ng comfort, nahihil at the same time yung inner child nyo. May customer or client kayong bata. Nakikita ko dito, some of you. You are feeling healthier inside and out. Na-overcome mo na yung nararamdaman mong sadness, illness. So, claim nyo itong clarity and happiness and success. Aries, Leo, and Sagittarius. Mag-ingat lang kayo sa inyong mag-ingat lang kayo kasi may nakita ako isang manloloko, mahilig magmanipula, may ill intention sa inyo. Ingatan ninyong kaperahan, valuable things dyan. Basta po, ingatan po. Kasi may nakita ako dito na parang nag-spy siya. Creepy, no? Parang nag-spy siya sa inyo. Kung anong ganap sa inyong buhay. Ganun. Tapos connect kayo sa inyong intuition para malaman mo kung sinong itong taong to. Kasi for this week, parang hindi Parang hindi nyo alam, parang ini-ignore nyo kasi nakatutok kayo sa isang opportunity na naghatid ng happiness sa inyo. Wala namang masama dyan. Pero I advise to be on guard. Kasi may tao dyan na nagmamasid sa inyo kung anong ganap sa inyong buhay, anong ganap sa inyong pinansyal, sa inyong trabaho. Tapos ang card nito sabi na, kung may balak po kayo to move out from your comfort zone, then go ahead.
Basta connect lang po daw kayo sa inyong intuition. Kasi kung ano yung sinasabi nito, patungo ito sa right path po. Okay? So, the answers are within. Kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. And kailangan yung maging kalma at balance. Kasi busy kayo dito eh. Ano pa? Sa love life, self-love, partnership, and romance. Nagkaroon ng delay dito. So, ayun. Kung magkaroon ng delay, intindihin, habaan ang pasensya, and make yourself busy habang hinintay mo ito. Maaring magkaroon ng delay sa travel, or sa hinintay mo isang tao, bagay. Tapos may unexpected message kayong ma-receive. Maging handa lang po kasi parang hindi nyo magustuhan. These delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization, something you need to recognize bago ka magpatuloy sa inyong gawain. This lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. Baka nagkaroon ng postpone sa inyong date, pagkita, nagkaroon ng delay. So, kailangan ng pag-intindi dyan at exercise your patience. Slowing down to eh. Ano pa? Huwag kayong magpadala sa sa inyong emotion ngayon na naging impatient kayo. Sabi po ng card. Pwede sa bagay to or sa tao sa partner nyo o kasamahan dyan. Kasi may kakilala kayong matigas ang ulo. Concern nyo to eh. Concern nyo sa isang tao na matigas ang ulo, ayaw makinig. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius, may nakita ko dito na nagpapansin sa inyo. Parang bata to. Pwedeng anak, pamangkin, apo. Basta humingi po siya ng time sa inyo. Nangungulit to eh. Pwede din partner nyo. Pero most likely, bata. Humingi po siya ng time. Baka naman. Baka naman ang kailangan bigyan ng time. Sabi po ng card dito na huwag kayong mag-surrender. Huwag kayong susuko. Gaano man kahirap ang pagsubo. Connect to your intuition para magaan yung pagtahak nyo sa challenges na iyan. Connect to your intuition po. Okay? Parang bata nga kasi may bata rin dito, may bata. Parang bata yung humihingi ng time sa inyo. Pwedeng inner child nyo. Wala na kayong time sa inyo sarili kasi busy pa dito. Busy. Hanggang dito busy. Busy kayo, Aries, Leo, Sagittarius. So, baka sa mga dalaga dito, mga binata, baka inner child nyo yan na humihingi ng time to pamper yourself. Love message po para sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024. Weekly gabay po. Love message. Self-love. Spend time to your... Pwede din. Oo, yung humingi ng time sa inyo, yung pets nyo. If you will spend time to the animals or pets, mare-relax kayo. Kasi yung pets is kumukuha yan ng energy, lalo yun na yung cat o yung pusa. Pag pagod kayo, kinukuha niya yung yung negative energy nyo sa inyo. 'Di ba? Lumalambing yan sa inyo. Ganon. Yan yung benefit.
Ayun, so deep breathing. 'Di ba sabi ng card dito, oh, Aries, Leo, Sagittarius, kalma lang. Calm and relax. So, deep breathing, meditation, relax lang kayo, connect kayo sa inyong focus. Focus, kailangan ng focus dito. Love message. Okay, kunin natin to. Para to sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Oh, ito yon. Make the effort. This love is worth taking risk. You are called to move forward. So, make the effort. Yun, yung humingi ng time sa inyo. Kailangan natin na bigyan ng oras. Ano pa po ang love message na po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon ngayong March 4 to 10, 2024 for this week po? They are the one you have already met, the romantic partner you seek. Wow! Love message. Kabo ang love message na po para kay Aries, Leo, Sagittarius for this week. Love is all around you. There is love everywhere, all the time. Simply acknowledge this is the truth. Spiritual connection, a relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Spirits guides, wisdom message po. Hingi po kami ng wisdom message ni Aries, Leo, and Sagittarius. Ngayong week na ito, March 4 to 10, 2024. Wow! Ang ganda! Luck. Your goals are about to manifest in remarkable ways. Dreams are coming to fruition. Ang ganda! Harvest. Fruition. Abundance to. Stop and enjoy this moment. It is important to let things flow at their natural pace. Rest assured that in due course of time, your wishes will come true. Wow! Ang ganda, no? Harvest, abundance, fruition, pagbubunga. And your wishes will come true. Ang ganda. Decisive action. You are being told unequivocally that it's time to get moving. Set your intention and take action toward make your dreams a reality. Okay, kailangan niyang moving, may go signal dito. Moving forward po sa mga plano niyo sa buhay. Sa may travel, decision. You have a door in front of you. Trust your instincts here. Oh, kailangan talaga mag-connect sa inyong intuition. Kasi pag di-decision to eh. Kung, di ba, sabi ko kanina na pumipili kayo eh. Nag-iisip kayo. Tapos, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. Tapos, follow nyo to. Deep breathing. Connect to yourself. Sabi ko na ba dito yung paano mag-connect sa inyong intuition? I hope nasabi ko na ha. Yung talk to yourself. Di ba may sasagot dyan? And, ayun. Connection, journal. Take at long walks or mag-spend kayo sa nature. Pwede din sa labas lang para hindi na kayo mag-spend ng money.
Okay. Kabang advice niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius for this week, March 4 to 10, 2024? Have faith in your dreams. Pinupush kayo ng, you have a support from the universe, tapos pinupush kayo kasi guided kanila eh. Aries, Leo, and Sagittarius. So, kailangan nyo lang mag-connect sa inyong intuition and ask divine assistance also. Acknowledge them. Kasi, andito eh. Kailangan talaga ng action dito at pagdesisyon. Itong pagpili nyo, magkakaroon talaga ng fruition yan. Financial, dito pa lang, financial growth. Nakikita ko dito. So, believe in miracles. Claim nyo ito. Believe in the impossible. Kakasabi ko lang. So, believe in the miracles and believe in the impossible. So, isa lang yan. So, may magaganap talaga. Basta maniwala. Unahin nyo yung, trust yourself. Kasi nakita ko dito na, parang nawalan kayo ng gana, may concern sa family, parang ganun. Ayun. To connect, before connecting to your intuition, kailangan maniwala kayo sa inyong sarili. Syempre naman. Maniwala sa inyong sarili, tapos connect to your intuition, talk to yourself. Before kayo makakonect yan, kailangan talaga ng meditation, focus. I-feel nyo yung breathing nyo. Kasi deep breathing, i-feel nyo yung breathing nyo. Diba, masabi nyo, ganito pala kaganda yung breathing. This is life. Yung paghinga, life yan. Bigay po yan eh. Kung napahinaan kayo ng loob, share ko lang ha. Kung napahinaan kayo ng loob, tapos feeling nyo, puro na lang problema. Ganun. Kasi may iniisip kayo dito na mas mabuti pa yung past kaysa kanito. So, ayun. Make a moment para sa inyong sarili. Close your eyes. Meditate. And hawakan nyo yung heart nyo. Heart nyo. Tapos, inhale, exhale. Hanggang sa maramdaman mo yung, at marinig mo yung breathing nyo. Diba masasabi nyo, marerealize nyo yan na ang ganda pala ng buhay. Ito yung binigay ni God sa akin. Yung paghinga, buhay. Tapos, reflect. Actually, you are guided eh. Kaya lang, sa sobrang busy, na-disconnect kayo sa inyong intuition. Kaya, required talaga mag-connect kayo sa intuition. But before that, kailangan nyo to trust yourself. I-let go mo na yung negativity. Kasi may concern kayo, na-stress kayo dito sa isang tao. Tapos, may nagkaroon ng self-pity. Huwag ganun. Huwag kayong mag-attacks ng negative affirmation. Kung nangyari man, that process nyo at release. I-release nyo yan para makakonect kayo sa inyong intuition. Kung hindi kayo makapag-connect, nahirapan kayo, then mag-listen kayo ng yung music. Music na walang, yung anong tawag nito? Yung lyrics na nagkaroon, alamin nyo muna yung lyrics, syempre. Alamin nyo yung lyrics na nagkaroon ng motivation, inspiration, hindi yung music na, na broken hearted, hindi yan nakatulong sa inyo. Okay? Ang ganda naman, ang ganda po. Kasi nagkaroon ng blessings dito, busy kayo, may pagpaplano, kailangan ng action. So, kailangan lang mag-connect kayo sa inyong intuition. Spirits, guides, angels, archangels, guardian angels. Mensahe niyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong March 4 to 10, 2024. Sabi po ni Archangel Gabriel, shimmer with diamond light, express your creativity. This is movement also in action. And sabi po ni Archangel Metatron, increase your light levels, open your stellar gateway chakra. Ano to eh?
Kailangan tang meditation dito talaga. Para matulungan ka nila. Matulungan mo rin yung sarili nyo. Okay? This is your reading for this week, March 4 to 10, 2024, Aries, Leo, and Sagittarius. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.